Eto mga baratero, shocking news. Marcos Jr. magpaparehab na. At isa sa mga mastermind sa flood control scam, pinatakas na. Grabe to. Ang lupit. Iba din. Ibang-iba din. Putang ina. Tapos ngayon sasabihin nyo wala kayong kinikilingan. Kung sino-sino, ang unang tumakas si Saldico. Hanggang ngayon wala kayong magawa para mapauwi siya. Tapos eto tumakas na naman tong isa. Papakita ko sa inyo kung sino tong tumakas na to. Isa sa mga mastermind sa sa flood control scam. Grabe. Yun na yung solusyon nila. Tumakas. Yun na yung pinakasolusyon nila dito, tumakas. Kagaya nga na ito ipapakita ko sa inyo, no? Etong picture na to. Yan, no? Ito po yung mga kinakagalitan ng mga ng sambayan ng Pilipino. Siyempre, nangunguna po diyan si Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, Yeda Marigo Romualdez, Julia Romualdez Saldico, Boying John Vic Remulla, Lucas Bersamin, Claire Castro, Risa Ontiveros, Tito Soto. Nandito na naman si Tito Soto. Ha? Iangat natin. Para makita natin, ha? Ito. O, yan ha. Tito Soto, sino pa iba? Sino pa yung iba? Sino yung iba? Sinong iba? Iba. Ping Lacson, Loren Legarda, Rapi Tulpo. Sino to? Oh, ang ganda ng pangalan, pangit mo ka. Ikaw pala to? Gerbili Luistro. Ganda ng pangalan mo, sister, ah. Pangit mo ka. Ay, sorry na. Hindi ko kasi akalain eh. Ang ko lang sa kanya, Luistro lang. Congressman Luistro. Kita mo, Congresswoman. Pagkamalang pa kita lalaki. Congresswoman Luistro. Diba? Hindi ko akalain na ang ganda ng pangalan mo. Pag pinakinggan mo, Gerbili Luistro. Utang na, alam mo, pang fairy tale lang mukha eh. Ayop na yan. Pang horror movies pala. Sorry. Ang lalait na naman ako. Hindi gulat kasi ako. Ngayon ko lang nalaman yung full name niya. Oo. Gerbili. Oo, ang ganda ng pangalan, no? Tapos pagdating nung Luistro, bigla ko na-imagine. Ay, pangit. At andyan din si JJ. Naku, makapangalan ko pa. Hayop na yan. Nandyan din po si JJ Suarez, Dong Gonzales, Ruji, Gutierrez. Eto yung yung Young Guns. Oh, siya yun. Si Jude Asidre, Edwin Cardiola tuloy. At nandito si Bulaang Propeta, Benny Abante, Terry Ridon, Ace Barbers, Dan Fernandez, Sia Alonto, Adyong, Paulo Ortegui. Uy, si sister nandito din. Oo, ka-member pala dito si Member pala dito si Sister Ortega, ha? Sister, ikaw nagbibigay ka rin ba ng mga sapatos sa mga player? Hindi lang, tanong lang naman to. Masama yun. Ang ganda naman nung nagbibigay ka talaga ng sapatos sa mga player, size 11. Uy, 11 inches. Ay! Sister Ortegi, ha? Nakapag-wax ka na ba ng hita mo? Ay. Nandito ang pinaka-hate ng mga Pilipino na si Antonio Trillanes. At syempre, hindi natatapos lang yan dyan. Mga kababayan, marami po sila. At sa sobrang dami po nila, ibababa po natin ito.
Andyan din po ang eto naman po yung mga eto naman po yung mga NPA na mga party list. Akbayan PL, Percy Paloma, Percy Sendanya, Kabataan PL, Reneco, Teacher Antonio Tinio, Gabrielia PL, Sara Elago, andito rin si Laila Dilamas, ni Delima, Janet Garin, Stephen John Paduano. Tangin, ang ganda rin ng pangalan nun Si Mr. Attitude. Si Mr. Attitude, ang ganda ng pangalan mo, Stephen John Paduano. Tangina. Parehas kayo ni Luistro. Butay, nagaganda ng pangalan, papangit ng mukha, ganun din ugali. Stephen John, putang ina. Pang pang foreigner yun Tapos mukha kang kuol. Sorry. Hayop na to. Stephen John Paduano. Dapat Steven na lang. Steven Kong. O kaya Stephen Cole Paduano. Yan pwede, nalalapit sa kuol. Asan pa? Hindi ngayon ko lang kasi nalaman yung mga full name nila. Johnny Pimentel, Joel Chihuahua, Alfredo Garin Jr., Roland Beriano, Lordan Suan, Romeo Acop, Jefferson Kangkong. Jefferson Kangkong ng puta. Romeo Browner, ito yung mga tuta ni Marcos Jr. Romeo Browner, Nicolas Torre, Kutis Burat, Bayag, sorry. Ito yung mga bataan ni dami pala nila dito, mga bataan ni Marcos Jr. Pero ito konti lang tong bataan ni Marcos Jr. Hanggang dyan lang yun Ito, lahat to bataan to ni Martin Romualdez Simula dito Simula dyan kay Saldico, pababa, puro bataan ni Martin Romualdez yan. Ngayon alam nyo na kung nasan yung mga pera natin. Nicolas Torre, Romel Marbil, sister namin yan ni Paula Ortega. Kapwa sister-in-law namin yan, si Larry Gadon, kasing garapata ni Trillanes. Sino pa? Arlene Brosas, Raul Manuel, Antonio Lagdameo, Manuel Bonuan, yun na nga, namayapa na. Gibo Teodoro. Yan po yung mga at iba pang congressman at personalidad na nakinabang sa korupsyon. Ito ayon po ito kay sino ba to? Muntulpo. Binanatan ba't Muntulpo? Binabantayan ng taong bayan ang sumusunod na mga mastermind na mga kawatan sa trilyon-trilyong piso na pera. Okay. So lahat po ng nabanggit natin, yung mga pangalan na yan, ayan po yung mga yung mga nakinabang sa mga hinahanap po nating trilyong pera na pondo na nawawala sa ating gobyerno. Inom muna akong tubig. Oo, ito. Yan, dami Ilan yan? 51 na tao na kinabang sa pera ng taong bayan. Ang tindi, Ayaw pa rin gumaling ng ubo ko, buwisit. Biruin mo, halimbawa, sa 51 na yan, na tao na yan, mayroon yan tig sa 10 bilyon. Pero kay Martin Romualdez,
at kay Saldico at kay Marcos Jr. Diyan sa tatlo na yan, hindi yan. Pero itong mga nasa baba niyan, yung mga congressman, mga party list, mga tuta na mga bilyonaryo na ngayon yan. Ubo pa. Buisit na ubo talaga to. Oo, tanga na kasi puro germs yung mga pinagsasabi ko kanina eh. Puro bakterya yung mga pangalan ng mga pinagsasabi ko eh. Yan yung mga pangalan na ayaw na marinig na ng mga Pilipino eh. Oo, tindi no? Grabe, yan o. Biruin mo 51 na tao ang mga pinaka kinamumuhian ng mga Pilipino ngayon. Na dapat yung 51 na tao na yan, yan yung mga yung mga firing squad. Yan yung mga managot dapat sa nakawan na nangyayari ngayon sa gobyerno natin. At yun ang deserve sa mga taong to. Una-una, dito pa lang sa mga makakaliwa, putangin na, hindi mo na mapagkakatiwalaan yan. At dito sa mga congressman na to, tandaan nyo yung mga pangalan nito. Kung ikaw man na nanonood ngayon, kung etong isa sa mga congressman dito ay congressman ng Distrito Bo, putangin na, wag mo na iboto sa susunod yan. Pag binoto mo yan, tanga-tanga ka talaga. Ewan ko na lang. Pero balita ko si Diwata Torre magbabalik na. Gagamitin na naman siya labang kay Senator Bato de la Rosa, ano? Utangin na. Burat na, papit pa. Ay, sorry. Sorry. Alam nyo kapag ang hirap kasi ng ganun pag pag ako ay inaabot ng pag-ihi, alam mo yun, yung nakikita ko si Torre. Naalala ko siya. Una-una yung inidoro. Tapos yung, alam mo na, yung hotdog. Pero kahit pa paano, mas okay naman yung hotdog ko sa mukha ni Torre. Hindi naman ganun kapangit yung mukha, no? Hindi naman ganun. Okay. Okay, dito tayo. Yan, oh. Sabi ni Auntie Claire, kaya walang nakikitang sirang flood control sa Davao kasi wala pang baha. Inuubo ako sa'yo, Auntie Claire. Ay, shoutout po sa mga taga Davao City. Wala naman nakalagay dito kung saang Davao to. Shoutout po sa lahat ng mga taga Davao. Nananalangin po si Yusik Claire na magkabaha po kayo dyan. Gago. Saka sobrang katangahan hindi nag-iisip no? Auntie Claire ha, ayusin mo sinasabi mo, putang ina ka. Parang nananalangin ka na magkaroon ng baha sa Davao. Parang pinapanalangin mo na kung anong nangyari sa Cebu ay mangyari din sa Davao, ganun ba? Naku, Auntie Claire. Hindi mo kilala mga kinakalaban mo na mga kapatid nating mga Muslim. Mga kapatid natin dyan sa Davao, putang ina ka. Sa sobrang katangahan mo, nagwi-wish ka ng mamatay sila. Gago talaga no? Sabi niya rito, dapat bahain para malaman ng mga nag-iimbestiga. Tanga mo. Tangina no? Ang mga tiga Davao, hahayaan nyo na ginaganito lang kayo. Tangina, pinapanalangin kayo ng palace press officer na mamatay kayo dyan sa Davao. Hahayaan nyo ginaganyan kayo. Kung ako niyan, kung ako lang ha, kung ako tiga Davao, kilala natin ng Davao na matatapang. Putang na pag nakita ko to sa Davao, paktayin ko tong babaeng to. Hindi sa totoo lang kasi hindi naman ako tiga Davao, kaya hindi naman ako na-hurt. At hindi ko gagawin yun, syempre. Pero kung ako ang tiga Davao, naku po. Oo, putang na, nananalangin siya na magkaroon ng baha sa Davao. Nananalangin siya na mamatay na kayo dyan sa Davao. Biruin nyo yun. Ganun na to
Wala man nakalagay diyan na mamatay na ang mga taga Davao. Pero yung pinupunto dito sa salitang to, ganun din yun. Gago tong hayop na to. Demonyo no? Talagang sila, tandem talaga sila ng jowa niya na si Marcos Jr. Dapat talaga siyang bansagan na the second lady. Ang tindi mo, Auntie Claire, iba utak talaga ng administrasyon ngayon. Tangina, sabagay, ano pa bang bago dito? Demonyo ang presidente, demonyo, ano pa ba nga asahan mo sa mga nasa ilalim niyan? Hindi ganun din. Ay, nako talaga. Ito pa yung sinabi niya. Sabi niya rito, natutuwa ako na ganito tayo. Nakikita ng ating mga kapitbahay sa Asia, chill at madaling kausap. Magunos dili ka, Jay. Ay. Natutuwa ako na ganito tayo nakikita ng ating mga kapitbahay sa Asia, chill at madaling kausap. Wala na ako masabi. Iba ka. Baw sa'yo, baw. Oo, iba ka. Isa kang dakilang putang ina. Tapos, kabubuhan na nga itong sinabi, proud pa tong tanga. Sabi niya, ang Pangulo, ayaw po ng mga opisyal na nagbabakasyon lang. Dapat trabaho, hindi bakasyon. Hindi niya gusto na ang mga liderato ay chill lang. Ayop ka, Auntie Claire. Ang katinang lalamunan ko sa'yo. Sabi namin, maayos na presidente, hindi sintu-sintu. Tapos sintu-sintu na nga yung presidente namin, dinagdagan pa ng luka-luka. Ayoko na. Magkano pa masahe sa Mars? Parang gusto ko na lumipat ng Mars eh. Oo. Parang doon ko na gusto lumipat. Guys, lipat tayo sa Mars. Papapaligiran na tayo ng mga, may mga saltik sa utak. Ay, nako. Grabe. Iba talaga. Ito. Oo, asan na ba yun? Ito, panorin natin to. Sabi niya rito, may fake news na naman si Auntie Claire, ha? May fake news si Auntie Claire. Sabi niya rito, may namumuong kilos protesta versus BBM. Panorin natin to. For regarding this alleged destabilization against the government, and inaccuse niya na ang mga nag-finance daw po nito ay sina Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong, and si Mr. Chavit Singson. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Ito po ay napansin na po ng AFP at nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General Pokis, General Orlando De Leon, at saka si Mayor Benji Magalong. Although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Achika na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Ayon po sa AFP, sa mga gintong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, iminomonitor, inaalam ang katotohanan.
hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate at sa ngayon po ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigay na po nila sa intelligence community nila. So sa part ng palasyo, ma'am, siniseryoso itong ganitong alleged report of destabilization? Thank you. Nasa intelligence community na po yan. Kung meron sila makikita dapat na talagang pagtuunan ng pansin, ito naman po ay hindi tutulugan ng ating Pangulo. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Ma'am, sa kaugnay na issue, hindi ho ngayon lang lumutang itong ilan sa mga pangalan. Nabanggit niyo po si retired General Pocis na isa daw po sa mga lumapit kay AFP Chief Romeo Bronner na mag-withdraw ng support at suportahan yung mga kilos protesta. Umuusad na ho ba yung investigasyon tungkol sa mga aksyong ito ng mga retired generals and probably the rest of the people in the list? Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaari sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay parte na po talaga ng destabilization. So sa ngayon po, wala pa tayo sa punto na pwede na nating sabihin merong nalalabag na batas itong mga taong ito na nasa listahan ni Mr. Tulfo? Wala pa po tayo masasabi kung sila ay may nilalabag na batas. Kailangan po maimbestigahan ito na mas malaliman. Itong ina, no? Oo, pag-iinitan na naman nila yung kilos protesta kasi nga, medyo kinakabahan kasi itong mga ito sa totoo lang. Lalo ngayon, no, lalo ngayon na magkakaroon ng 3 days rally ang Iglesia ni Cristo at suportado yan ng KOJC. Pero hindi ho dahil doon na sinusuportahan po ng KOJC kung na magulo yung rally na yun. Kaya po sinusuportahan ng KOJC at ng iba pang, tsaka hindi lang KOJC ho ang sumusuporta sa rallying yun, kundi ang iba pang mga relihiyon sa bansang Pilipinas. Dahil katulad nga ho niyan, yung ginawang pangbabasto sa KOJC, ginawa rin ho sa Iglesia ni Cristo. So bakit ba binastos? Ano bang pangbabastos yung katulad na lang yan, 'di ba? Yung unang rally ng INC, excuse me, ng INC, ano ba yan, kung di ako ubuhin, dighay ako ng dighay. Buisit na to. Binastos ho yun ng Administrasyong Marcos, yung kanilang panawagan na sana ay i-stop na ho ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, pero tinuloy pa rin at itutuloy na naman sa darating na taon. So ngayon talaga na-alarma sila kasi nung panahon na nag-rally ang Iglesia ni Cristo, wala pa ang ibang relihiyon doon ay nawindang na sila. At talagang kinabahan sila. Yun nga lang, sana dito sa 3 araw na rally na to, tumbukin na sana ng INC kung ano talaga yung gusto nilang mangyari. Kasi nung unang rally na naganap, medyo medyo parang nakikiusap lang ang INC noon ng Iglesia ni Cristo. Pero sana ngayon sa time na to, na pangalawang pagkakataon na magkakaroon ng rally ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, sana tumbukin na ho nila. Tumbukin na natin na talagang pangit na talaga ang ginagawa ng Administrasyong Marcos. Sana magkaroon sila ng tinatawag na tapang at hindi na sila tawag dito, hindi na sila parang paligoy-ligoy pa or alam mo yun. So eto, panoorin naman natin itong bidding sa flood control project. Ito, ano ba to? Isa na namang bagong pangalan na ang lumutang sa lumalawak na flood control scandal. Aba, may bago na naman. Sino kaya to? DPWH Engineer Bryce Hernandez, may isa raw at... Aba, bastos naman tong nasa likod na lala. Kuya, kapag lasing ka, matulog ka. Di parang lasing kasi. Parang lasing, no? Lasing ba? Parang lasing si kuya, tas doon pa dumaan eh. Tsaka tiyempo, no?
Tiyempo yung pagkakasabi ni Corina tsaka daan din ni Kuya. Kuya, wag bastos. May nagre-report eh. Tiraulo si Kuya, putik. Late natin Saktong-sakto no? Isa na namang bagong pangalan na ang lumutang sa lumalawak na flood control scandal. Okay. Ayon kay Ayan na. dating DPWH engineer Bryce Hernandez, Sana parang lasing may nga. isa raw alias Madam L na siyang nagdodoktor sa bidding process ng mga proyekto. Dalawa. Yan ang Marami pala exclusive sila. agenda report ni Hannah T. Akala ko si Kuya lasing eh. Sino kaya to? Sino to? Theatrics lang ang bidding process ng flood control projects. Ayon ito kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Ayon sa kanyang salaysay sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ginagawang teatro ang bidding para maipanalo ang napiling contractor. Kapag nakapili na raw ang kanyang dating boss at district engineer na si Henry Alcantara ng kontratistang makakakuha ng project at nakapagbigay na ito ng advanced payment, Okay. sa kanila inaayos ang bidding. Nako. May tao raw na nagsasaayos nito na kung tawagin niya ay cast director. Yan ay si Lynn Victoria Macanas, Patay. mas kilala sa kanyang circle bilang Madam L, ang CEO ng Chris Marie Builders Construction at LM Nako. Makeup and Skincare. Si Macanas daw ang namimili ng dalawang losing bidders na makikilahok sa bidding. Sa bersyon ni Hernandez, magbibigay ang napiling kontratista ng higit kumulang 6% ng project cost Kung bilang taba- SOP. tiba-tiba. 4% dito ay para sa Bulacan First District Engineering Office para sa umano'y paggaguarantee ng post-qualification at 2% naman nito ay para umano kay Macanas. Halimbawa, Nasa naman yung kay Martin Romualdez tsaka kay Saldico at Marcos Jr. doon. Sabihin mo naman, Bryce. Yung sinasabi mo, yung mga nasa ibaba lang eh. Sabihin mo yung mga nasa likod naman din ni Alcantara. Oo, para maniwala naman kami sa'yo. Inaano mo lang si Alcantara. Paano nasa likod ni Alcantara? kung 100 million ang proyekto, nasa higit kumulang 2 million ang Ay, para kay grabe. Macanas. Utang Sa ng kanyang bigayan pagharap sa niya, no? Senado Sana noon, all. sinabi na rin ni Hernandez na lahat Sarap ng projects ng kanilang opisina ang hindi na nasunod sa original plan, mapabuilding man, kalsada at maging classrooms, dahil may mga obligasyon daw na kailangang bayaran. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. So, ibig sabihin, Bryce, obligasyon mo din na itago si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Tanong lang naman ako. Baka sakali lang naman nga ni. Diba? Obligasyon din nyo ba yon na itago si Martin Romualdez at Marcos Jr.? Ha? Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. No ba? So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. Kasama rin si Macanas sa listahan ng Department of Justice ng mga individual na posibleng makasuhan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Sa mga nakaraang panayam at social media posts, kilala si Macanas bilang negosyante sa construction, food business at beauty industry. Ay, grabe. Palong-palo si ate. Nako, selos si Ortega sa inyo. Nako po, madam, yari ka kay Congressman Paula Ortega. Ayaw niya ng mga ganyan. Masyado siyang nasasapawan. Yung mga ganyang post mo, post niya yan. Yari ka, ay, parang may may 2.0 Diskaya version . Oo, mala Diskaya, mamahalin din mga sasakyan nito. Mahilig din siya sa tough-looking modified Ay, vehicles. grabe naman, sana all. Tignan mo yung mga sasakyan tsaka outfit pa lang, muntanga na Sorry. Diba? Lupit. At ayon sa isa niyang magazine interview, galing siya sa Ay, humble grabe. beginnings na natuto sa marketing aspects ng construction industry. Ay, grabe. Nakipag-joint venture din siya noong March 2025 sa Vega Cosmetics. Tingnan mo kaya, ano siya para siyang, Ari Tokada. Ay, mayaman nga talaga to. Mapera nga to. Kaso nga lang, ay galing daw sa flood control. Tayo dyan.
Thailand. Naging sponsor din umano ang Chris Marie Builders ni Macanas ng 2 million pesos sa isang Pinoy Big Brother season. Ay, grabe. Naiuugnay din si Macanas sa Hard Hat Resto sa Quezon City na anilay boss si Madam L Ay, at grabe. nag-provide ng pagkain sa nasabing programa. Sinusubukan Malapit naming to. makakuha ng reaksyon mula sa ABS-CBN tungkol dito. Sinisikap din namin makakuha ng panig ni Macanas pero hindi pa namin maabot ang kanyang linya at deactivated din ang kanyang mga social media Gigintuin account. si Madam. Bukas ang BNC sa kanilang panig at paglilinaw. Para sa agenda. Gigintuin si Madam, Gravity. Oo, talbog ang jowakers ni Martin Romualdez. Ay. Iba din. Iba talaga kapag kontraktor ka, no? Ngayon, nakakuha ako ng ideya. 2 version. Pag nagkaanak ako, sabihin ko sa kanya, "Nak, mag-aral ka mabuti. Pagtapos mo, gumawa ka ng mabuti sa iyong lugar. At kapag nakagawa ka ng mabuti sa loob ng 1 taon, tumakbo ka biglang congressman. At kapag bumagsak ka dyan sa pagiging congressman mo, mag-aral ka na lang ulit. At maging kontraktor." Instant yaman kami nun. Lupit, no? Iba din. O, eto pa. Ang listahan ng umano'y halos 100 budget insertions ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hinimay ng Bilyonaryo News Channel ang mga proyektong pinaglaanan nito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. 2 buwan na ang nakalipas mula nang isiwalat ni Navotas City Congressman Toby Tiangco sa isang Senate hearing ang mga umano'y 2025 budget insertions ni dating ako Bicol Representative Zaldico. Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng kopya ng buong listahan. 97 insertions ang nakapangalan sa kongresista. Hindi makikita sa probinsya ng Abra. 4 sa Batangas, 3 sa Bukidnon, 2 sa Cagayan, 3 sa Cebu, 1 sa Davao del Norte, 1 sa Isabela, 2 sa Metro Manila, Grabe. 1 sa Occidental Mindoro, 13 sa Oriental Mindoro, 2 sa Pangasinan, 5 sa Romblon, at 2 sa Sarangani Province. Sa kabuuan, aabot ang total insertions niko sa labas ng Bicol Region sa 13.8 billion pesos. Hindi pa hindi pa nasasama dyan yung iba. Yan, butal pa lamang yan. Tapos sasabihin mo, aping-api ka dito sa Pilipinas, hayop ka. Tangina, no, 13.8 billion. Buhay ka na habang buhay niyan sa Amerika. Kaya hindi nila mapauwi-uwi si Zaldico eh. Baka natatakot din sila dito eh. Bilyonaryo eh. Tangina, ano? Bicol Region sa 13.8 billion pesos. Mas nakakapagtaka naman kung ang isang congressman na hindi tigaroon dun sa distrito na yon, tapos nakapirma, ang magre-request para lagyan ng distrito na yon. Hindi. Diba? Kakaiba nga naman yun. Nasa listahan ay nailagay sa for later release o di kaya for bidding pa lamang. Ibig sabihin, wala pang kontraktor na nakakakuha ng marami sa mga nasabing proyekto. Pero sa patuloy naming pagsisiyasat. Yung issue pa niyan sa laptop scam. Tanginan, tindi. At nakakuha ang aming team ng dokumento mula sa isang source sa DPWH ng kopya ng 4 na bidded out projects sa mga insertion niko. Tindi mo ko? Matatagpuan ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. 3 kontrata ang matatagpuan sa Paliko, Balayan, Batangas Road na nagkakahalaga ng 343. Biruin mo Bicol to pero nasa Balayan. Tama ba? Wait lang. Batangas Balayan, Batangas Road. Pero representative siya ng Bicol. Ang lupit. Tindi mo. 0.3 million pesos. At isang road project muli sa Tagaytay Nasugbu Road na nagkakahalaga. Ito mo, Tagaytay Nasugbu Road naman. Tangina. Ng 86 million pesos. Ayon sa 2025 GAA, preventive maintenance on secondary roads ang lahat ng ito. Ayon sa source, napanalunan ng 2 kontraktor ang 4 na kontrata. 2 ang napunta sa GCI Construction and Development Corporation. 2 naman ang napanalunan ng Bicol Gold Rock Construction Corporation. Una nang iniulat ng Bilyonaryo News Channel na magkapatid ang may-ari ng 2 kumpanya. Pag-may-ari ni Gigi Ibasco ang GCI, samantalang kay Steve Ibasco naman ang Bicol Gold Rock, parehong based sa Camarines Sur.
Halos lahat ng proyekto ng mga kumpanyang ito, kung hindi sa Bicol Region, ay sa 1st District ng Batangas matatagpuan. Ang contractor na nabanggit nyo ay isa sa mga top contractors sa mga roads at asphalt overlay sa aking distrito at iniimbestigahan ko paano siya nakakuha ng napakalaking pondo para sa aking distrito. Siya ay contractor ng mga proyekto na ipinasok ng mga taga-regional office ng DPWH. Sa isa pang dokumento nakuha ng Billionaire News Channel, nakita namin ang tatlong contractors sa isa sa mga inserted projects. Bukod sa GCI, kasama sa mga nagbid ang Toptech Trading and Construction. Ang owners nito na sina El Rey Noche at Marciana Noche, matatanda ang isinama ni Congressman Leviste sa kanyang reklamo bilang mga nagtangkang manuhol sa kanya sa pamamagitan ni former Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ikatlo sa bidders ang St. Matthew General Contractors and Development Corporation na pagmamayari naman ng mag-asawang Diskaya. Una nang sinabi ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na luto na ang lahat ng bidding sa kanyang mga nasasakupan noong nasa pwesto pa siya, kasama rito ang Batangas. Kahit daw kasi losing bidders, parte na sa hatian bago pa man magsimula ang formal and official bidding process. Tumutulong po yung mga distrito at saka region na talagang tulungan na manalo. So Yusek, sa tingin po ninyo, anong porsyento ng mga bid ang rigged or luto na? Anong porsyento yung talagang totoong bidding talaga? O do we assume na lahat ng bidding na nangyayari ay luto na? Lutong-luto na? Sa pananaw ko po, almost 100% kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito, kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. May 3 pang kumpanyang nakapangalan sa ibang kaanak na mga Ibasco na kung susumahin, nakakobra ng 40 billion pesos worth of DPWH projects sa buong Bicol Region mula 2016. Ilang ulit naming sinubukang kunin ng panig ng mga Ibasco pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Tangina, nakakatulog pa kaya sila niyan, no? Biruin mo, ang daming namatay sa Cebu dahil sa pagiging kawatan nila sa pera ng taong bayan. Nakakatulog, tangina, napaka na talaga. Demonyo na talaga ang tawag sa mga yan. Talagang super na. Grabe. Kaya pa nilang matulog. Tapos ang malupit pa rito, pera ng taong bayan, dugot pawis yung nilaan dyan. At ngayon, ang daming nagbuwis ang buhay. Ang daming ari-arian na nawala nang dahil sa pagnanakaw nila. Tapos ang pinakamalupit pa dun, yung pera na ninakaw nila, pinapakain nila sa mga anak nila. Yun ang pinakamalala dun. Yung perang ninakaw mo, pinapakain mo sa mga anak mo. Diba? Tangina, sobrang nakakadiri yun. Tanginang hindi ko kaya. So eto na nga, dito na tayo. Marcos Jr. Ay, doon pala. Oo, may pinatakas na naman. Eto, ayan na. DPWH Secretary Bunuan umalis na ng bansang Pilipinas. Usual. Yan na nga sinasabi ko nung nakaraan. Nasabi ko, nasaan na kaya si Bunuan? Baka sumunod na kay Saldi ko. Hindi na naman ako nagkamali. Ayan na naman. Ayan o, kumpirmado ng Bureau of Immigration na umalis na ng bansa si dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan. Utang yun na, no? Sino sunod? Si Martin Romualdez di na nagpapakita, no? Baka nasa Amerika na rin. Pumunta na lang kaya kayo lahat doon. Pumunta na lang kaya kayo lahat. Okay lang, wala naman na kami asahan sa inyo. Kasi ngayon, wala kami asahan sa inyo. Si Marcos Jr. nakaupo. Paano kayo makukulong? Martin Romualdez, umalis ka na rin ng bansa. Doon ka na sa Amerika. Hindi ka pa makukulong ngayon. Salo ka ng pinsan mo.
Hindi ka makukulong. Walang makukulong dyan. Puta. Ako nagsasabi sa inyo. Hanggang sa, ang ginagawa na lang nila ngayon, pinapaikot-ikot nila yung tao, tapos hanggang sa matumbok nila, makahanap sila ng kapiranggot na butas. Yun, iko-connect na nila sa Duterte. Yung issue na nangyayari ngayon sa Pilipinas. May makukulong? Wala. Wala kayo dyan may makukulong. Salo ni Bongbong Marcos yan. Kaya nga magpaparehab na nga daw. Eto na nga. Yan o, Marcos Jr. ipaparehab. Naku po. Ipaparehab na. O eto ha. Ipaparehab na ang mga kalsada at tulay na sinira ni Bagyong Tino at Juan. Adik ba sila? Adik ba sila? Ba't mo sila ipaparehab? Hindi, baka, hindi ko alam ha, ang para sa akin, ang ibig sabihin ng rehab, ipaparehab, ay pang-addict yan eh, mga ganun eh. Yung wala na sa katinuan, na sobrang lulong na sa droga, sobrang lulong na sa sugal. So, ibig sabihin, lulong na ang kalsada at tulay. Ang galing. Basahin natin dito sa baba. Agad na ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa DPWH ang rehabilitasyon ng mga nasirang kalsada at tulay matapos ang pananalasan ng Super Typhoon Uwan. Layunin nito tiyakin na hindi maantala ang paghatid ng ayuda sa mga apektado. Palakpakan natin. Yun naman pala. Para pala sa inabahan ako eh. Akala ko pati yung kasi nung nakaraan kasi, sinisisi mo yung bagyo na walang schedule pagpunta ng Pilipinas. Hindi nagpaalam sa'yo. Kaya yun, doon ako nataka eh. Dito naman, paparehab. So ibig sabihin, parang chichikin yung mga kalsada kung maayos ba o hindi para makarating yung mga ayuda sa mga kababayan natin. Ayuda ba talaga or bentang bigas yan? Yung totoo. Baka mamaya bebentahan mo na naman sila ng bigas ha. Tubong lugaw ka na naman. Putay na, pera namin yung pinangbibili mo ng bigas tapos kami din yung binibentahan mo. Business-minded ka. Billionaire mindset ka. Utang ina. Pero dito okay naman pala. Akala ko anong rehab na yung sinasabi nito. Ay nako, Marcos talaga. Kahit kailan. So yan mga banateros, mga kabiyayan, nung may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like it at share ang ating video at para mapanood pa po na iba pa nating mga kababayan. At pakisuportahan po ang SMNI and DCAR 1026. At syempre, sa mga nais magbigay ng tulong para sa ating mga kababayan, ito po yung mapagkakatiwalaan at alam nyo naman na sobrang pinagkakatiwalaan itong SMNI Foundation. At yun, pakidamay na rin po ang mga kasamahan ko sa Banateros Brothers, sa sila Banat by Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ, Sir Jack at syempre ako at mga tropa pits natin dyan na sila Don Mar TV and PH Update. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless. Asan yan? Wait lang, hindi ko makita eh. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.